Ang mga slaves ay tumatakbo habang nagiiyakan sa takot. At dito ay maririnig sa background ang announcement ng Celestial Dragons tungkol sa tournament nila. Sinabi sa announcement na mayroong 150 rare rabbits na tawag nila sa slaves at local ng God Valley. Meron ding super rare ones na katumbas ay 10,000 points. Sinabi din na one hit kill ay may katumbas din na skill bonus. Sinabi ni Garling sa mga kasama niya na manood na lang sila sa kanya. Habang ang isa na nakasuot ng sombrero ay sinabi ng Manmeyer family ang mananalo sa game na to. Ang nakamas naman ay sinabi na wag umasa na madaling mananalo si Garling. Habang patuloy na tumatakbo ang mga tao ay nagumpisa ng mamaril ang dalawang Celestial Dragons. Pero pinatigil to ng announcer at sinabi na mayroon pang isang oras bago mag-uumpisa ang kanilang game. Kaya sinabihan nito ang mga slaves na tumakbo ng walang tigil bago magsimula ang game nila. Si Kong ay tinawagan si Garp gamit ang Denden Mushi at tinutusan ni Kong si Garp na pumunta sa God Valley na hindi sinang-ayunan ni Garp. Sinabi ni Kong na mayroong silang natanggap na report na maaaring may disaster na mangyayari sa God Valley. Sinabi ni Garp na wala siyang pakialam kung malagay sa kapahamakan ang mga Celestial Dragons. Dagdag pa niya ay ito ang napala ng Celestial Dragon noong pinakailaman nila ang Hachinosu. Ang world government ay kinuha ang crown jewel ng Hachinosu at ito ang dahilan kung bakit pupunta sa God Valley ang Rox Pirates. Pero sunod ay sinabi ni Kong na pupunta din si Roger sa God Valley na naging dahilan para magmadali si Garp na pumunta na rin sa God Valley. Sa Pirate Island ay maririnig ang mga pirata na sinasabi na umalis na ang Rox Pirates sa isla at nagmamadali na din silang sumunod sa God Valley. Sinabi nila na ang mangyayari sa God Valley ay yayanig sa mundo ng mga pirata. Pinakita ang pagdating ng napakaraming barko sa God Valley. Sinabi ni Ivankov na hindi pa siya nakakakita ng ganito karaming barko na pumunta sa isang isla. Sinabi din ni Ivankov na sa ngayon ay natrap sila sa malaimpyernong lugar at maaaring walang makatakas dito. At dadating ang araw ang event na to ay makakalimutan lang at mawawala sa history. Dagdag pa ni Ivankov na pinili ng world government ang God Valley para sa kanilang murder festival. Para lang makuha nila ang mayamang natural resources ng isla. Mayroong 10,000 civilian sa isla na tinawag ng Celestial Dragons na rabbit na hahantingin nila at mauubos ang lahat ng civilian bago pa matapos ang 3 linggo. Sinabi ng isang civilian kay Ivankov na nangako ang Celestial Dragon na makakalaya sila kung kakayanin nila makasurvive sa loob ng 3 linggo. Dahil dito ay nagalit si Ivankov sa civilian dahil naniwala to sa Celestial Dragon. Sinabi ni Ivankov na sa lahat ng previous tournament ng world government ay wala ni isang nakasurvive na civilian. Dagdag pa ni Ivankov na pinaniwala sila ng Celestial Dragons na may pag-asa silang mabuhay para hindi mawala ng pag-asa ang mga civilian at mag-struggle na makasurvive dahil walang thrill para sa Celestial Dragon ang pumatay ng mga nag-give up na rabbit. Sa kabilang banda ng God Valley ay pinakita si Garling na pumatay ng civilian in one hit at ito ay nagbigay sa kanya ng 10,000 points. Sunod na panel ay bumalik kila Ivankov. Sunod na pinakita ay kinagat ng Fishman na isa rin sa mga slave ang kadena ni Ivankov para makawala si Ivankov dito. Si Ginny naman ay sinabi na ang susi sa kanilang pagtakas sa isla ay ang papremyo ng tournament ng Celestial Dragons. Sinabi ni Ginny na ang isa sa papremyo ay isa sa mga strongest class ng Devil Fruit na magbibigay ng kakayahang mag-transform sa isang Azure Dragon ang kumain nito. At ang isa pang Devil Fruit ay ang Nikyo no Mi na kayang i-blast ang sarili at ang iba pa papunta sa malayong isla. Sinabi ni Ivankov na kung isa sa kanila ang kakain ng isa sa mga Devil Fruit na to ay posible na silang makatakas. Pero sinabi ng isang sibilyan na imposibleng makuha nila to dahil nasa sentro ng isla ang mga prizes ng tournament. Pero sinabihan sila ni Ginny na huwag silang mag-alala. Dahil si Ginny pala ay isang magaling na thief at wiretapper. Sinabi din ni Ginny na 2 weeks ago ay nalik na niya ang mga mangyayari sa God Valley sa mundo. Kaya sigurado siyang nakuha nito ang mga atensyon ng mga malalakas na individual sa mundo. Sinabi ni Ginny na kailangan niya ng maraming decoy para makuha niya ang Devil Fruit. At si Kuma ang nag-volunteer. Dahil sinabi niya na mas malaki ang chance na makasurvive siya dahil sa kanyang pangangatawan. At ayaw niya rin mapahamak ang iba habang ginagawa nila ang plano nila. At dahil dito ay natuwa si Ivankov at sinabi na hindi niya hahayaang may mapahamak sa kanila.
biglang may umatake sa mga Marine battleship na kinagulat ng mga Marines. Sunod ay nalaman nila na ang umatake pala sa kanila ay ang Rax Pirates. Ang isa sa Marine ay nagulat at napatanong kung bakit nagpunta ang Rax Pirates sa God Valley. Pero walang nagawa ang mga Marine battleship sa Rax Pirates. At sunod, ang mga ito ay nakalapag na sa lupa ng God Valley. Pinakita ang mga members ng Rax Pirates. Sinabi ni Whitebeard na huwag magmadali si Rax na mukhang nauna nang umalis sa kanila. Sinabi din ni Whitebeard na hindi siya susunod sa utos ni Zebek. Si Buckingham naman ay pinakita na nakasakay sa balikat ni Whitebeard. At pinakita rin si Bucky na nakikipagtalo kay Gloriosa na member din pala ng Rax Pirates. Si Shiki ay sinabi na finders keepers sa makukuha nila sa God Valley. Habang si Big Mom naman ay sinabi na mapapasa kanya ang lahat. At dito ay nag-react si Kaido. Sinabi ni Kaido na walang silbi para kay Big Mom ang makukuha nila. Kaya pwede nating sabihin na Devil Fruit ang isa sa mga treasure na gusto nilang kunin sa God Valley. Si Captain John naman ay umiinom habang nasasabik sa treasure na makukuha niya. Sinabi ni Whitebeard na maaaring makalimutan na ni Rax ang main goal nila sa God Valley. Kaya sinabihan niya ang ibang member na kailangan na i-confirm muna nila na nasa God Valley talaga ang hinahanap nila. Dahil dito ay nagalit si Shiki at sinabi na hindi si Whitebeard ang in charge sa grupo. Si Big Mom naman ay sinabi na kukunin niya ang lahat ng treasure at walang magagawa ang ibang member. Si Kaido ay nalaman na nasa isla din si Roger at plano niya sanang labanan to pero pinigilan siya ni Big Mom. Sinabi ni Bucky na maaaring mangyari ang isang malaking decisive battle at sumang-ayon sa kanya si Captain John at Gloriosa. Habang si Silver Axe ay ngumiti lang at ang isa naman to ay ilagay nyo sa comment kung sino sa tingin nyo ang member na to ng Rax Pirate. Sunod ay nalaman na ng world government na nasa isla na ang Rax Pirates at dahil dito ay pinagalitan ng Celestial Dragon sa mga Marines. Nalaman din nila na marami pang ibang pirata ang dumadating sa God Valley. Dahil dito ay nagtaka sila kung paano na-leak ang information sa labas ng mundo dahil dapat ay top secret ang event na ginagawa nila sa God Valley. Hinabi ng Marine na sa ngayon ay hindi pa nila alam kung ano ang dahilan kung bakit nagpunta ang mga pirata sa isla. Sunod sa west part ng isla ay dumating naman ang Roger Pirates. Si Roger ay masaya na nakita ang mga lalabanan niya sa isla. Habang si Scopper Gaba naman ay sinabi kay Roger na hindi pwedeng sabihin na naman ni Roger na siya ang kapitan para lang makapili siya ng malakas na kakalabanin. Si Garling ay sinabihan na ang mga Marines na protektahan ang mga Celestial Dragons at pinaganda niya na rin sa labanan ang mga kasama niya sa God's Knights. Maya-maya ay pinakita naman ang grupo ni Garp na dumating na din sa isla at ito ay ikinatuwa ng mga Marines. Habang si Garp naman ay tinanong agad kung saan niya makikita si Roger sa isla. Malaking gulo at maraming pagsabog ang nangyayari sa isla. At ito ang pagkakataon na nagamit nila Ivankov para makuha ang Devil Fruit na hinahanap nila. Si Ivankov ay sinabi na hindi niya sigurado kung tama ba ang Devil Fruit na hawak nila. Pero binigay niya ang isa kay Kuma at sinabi na kainin na to. Pero bago pa makain ni Ivankov ang hawak niyang Devil Fruit ay biglang sumulpot si Big Mom. At tinatake si Ivankov sabay kuha ng Devil Fruit sa kamay nito. Kukunin din sana ni Big Mom ang Devil Fruit ni Kuma. Pero kinain agad to ni Kuma. At habang tumatakbo palayo si Kuma ay bigla naman siyang inatake ni Saint Saturn. Sinabi ni Saturn na dahil Buccaneer si Kuma ay maaari lang tong maging slave o mamatay. Wala nang ibang pwedeng gawin sa buhay si Kuma dahil ito ang fate ng mga Buccaneers. Tinanong ni Kuma kung importanteng tao ba si Saturn dahil hindi maintindihan ni Kuma kung paanong mayroong mga pinapanganak na less important kaysa sa mga Celestial Dragons. Sinabi din ni Kuma na kung pinanganak ang isang tao bilang slave ay ano pa ang point na pinanganak to. Dagdag pa ni Kuma na kung mayroon na siyang power ngayon ay gagamitin niya to para sumagip ng maraming tao hanggang makakaya niya. Katulad ng ginawa ni Nika. Dito ay nagalit si Saturn at sinabi na ito ang dahilan kung bakit nila binura ang lahat ng Buccaneers sa mundo. Sunod ang scene ay nag-cut na pinakita ang buong isla na maraming Black Lightning dahil sa hockey clash ng labanan na nangyayari dito. Maririnig din si Roger na pinapatigil si Rax sa ginagawa nito. Habang si Rax naman ay nagalit at sinabi na huwag makialam si Roger. Sunod ay sinabi na ng narrator na ang impormasyon sa pangyayari sa God Valley ay madaling maglalaho sa shadows ng history. Si Ivankov, Kuma at Genie ay napadpad sa Sorbet Kingdom pagkatakas nila sa God Valley. Nabasa ni Ivankov ang news na si Garp lang ang nireport na naging hero sa God Valley. Sinabi ni Ivankov na nilalagay lang ni Morgan sa news kung ano ang gusto ng world government. At dahil dito ay hindi alam nila Ivankov kung ano talaga ang nangyari sa God Valley pagkaalis nila dito. Pinakita ang tatlo na nasa loob ng simbahan kung saan nagdadasal si Kuma. Tinanong ni Ivankov kung gaano katagal ba magdadasal si Kuma. Si Kuma naman ay sinabi
sinabi na iniisip niya na sana ay mas marami pa siyang nailigtas noon sa God Valley. Si Ivankov naman ay sinabi na huwag magsalita ng nonsense si Kuma at dapat ay masaya si Kuma na kinain itong sumagip ng 500 na tao sa God Valley. At dito ay sumang-ayon si Ginny. Dagdag pa ni Ginny, ang lahat ng mga nasagip ni Kuma ay malaki ang pagpapasalamat kay Kuma. Sinabi ni Ivankov na ang kamay ni Kuma ay kayang mag-bless sa mga tao ng freedom. Kaya tinawag ni Ivankov ang kamay ni Kuma na Hands of Liberation na ikinagulat ni Kuma. Sunod ay nalaman natin na pinili ni Kuma na manirahan sa isang simbahan sa Sorbet Kingdom. At sunod ay magpapaalam na si Ivankov at sinabi na maglalayag to sa dagat. Sinabi ni Kuma na hindi niya makakalimutan ang mukha ni Ivankov. Sinabi naman ni Ivankov na wala talagang makakalimot sa mukha niya. Si Ginny naman ay piniling manatili sa Sorbet Kingdom kasama si Kuma. Pag-alis si Ivankov ay sinabi ni Ginny na dahil mas matanda siya kay Kuma ng 4 na taon, ay siya na ang bahala sa pagkain nilang dalawa. At sunod ay pinakitang pinagsibak ng kahoy ni Ginny si Kuma para ibenta to sa bayan. Pag-uwi nila ay biglang binato sila ng 2 bata dahil sa kakaibang appearance si Kuma. Pero sunod ay binugbog ni Ginny ang 2 bata. Pagkatapos ito ay ginamot ni Kuma ang 2 bata gamit ang Devil Fruit ability niya na pinagtaka ng 2 bata. Tuloy-tuloy lang nagtrabaho ang 2 hanggang kinain na nilang bumili ng pagkain nila. Habang kumakain ang 2 ay napagkwentuhan nila na pareho pala silang 4 years old pa lang ay naging slave na ng Celestial Dragon. Pagkatapos nilang kumain ay hindi makapaniwala si Ginny na nabusog siya sa unang pagkakataon mula nung naging slave siya. At dahil dito ay na-realize na nila na talagang malaya na sila at pwede na silang kumain ng maayos hanggang mabusog sila. Dito ay pareho nang naiyak sa tuwa si Kuma at Ginny. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.